Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Maria Noel Mayti Morales, ang tagapag-ulat sa paksang pagpapahayag. Ngayon, tukuyin natin kung ano ang layunin ng pagpapahayag. Ang layunin ng pagpapahayag ay ang may pabatid, may pahayag, at may parating ang kaisipan, damdamin, saloobin o impormasyon sa isang tao sa kanyang kapwa. Sa mas malinaw na salita, ito ay ang paraan ng pakikipag-ugnayan gamit ng wika upang ang una ay magbigay ng impormasyon, pinapahayag upang ipabatid ang mga datos, ideya o ang pangyayari. Pangalawa, manghikayat o mangumbinsi, layuning baguhin o impluwensyahan ang paniniwala o kilos ng iba. Ang pangatlo ay ang pagpapahayag ng damdamin. Ipinapahayag upang ilabas ang emosyon tulad ng tuwa, lungkot, galit at iba pa. Ang pang-apat ay magbigay aliw, layuning libangin o pasayahin ang tagapakinig o mambabasa. Panglima, mga utos o magbigay direksyon, layuning magpahayag ng panuto, alituntunin o utos. Sa kabuuan, ang pagpapahayag ay mahalagang kasangkapan sa pag-unlad ng tao at lipunan dahil dito nagkakaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaisa at pakikipagkapwa-tao. Ngayon, tukuyin naman natin kung ano ang pagpapahayag. So ano nga bang pagpapahayag? Ang pagpapahayag ay ang proseso ng panlantad o panlalahad ng kaisipan, saloobin o damdamin sa pamamagitan ng wika, pasalita man o pasulat. Ito ang paraan kung paano natin ipinapaabot ang ating naiisip, nararamdaman, at gustong iparating sa ibang tao. Ang pagpapahayag ay proseso ng pagsasabi ng kaisipan, damdamin at saloobin gamit ang wika, pasalita man o pasulat. Ito ang paraan ng pakikipagkomunikasyon upang maunawaan tayo ng iba. Hindi ito limitado sa emosyon. Kasama rin ang kaalaman, ideya at impormasyon. Mahalaga ito sa pakikipag-ugnayan, palitan ng pananaw at paunlad ng lipunan. Dahil dito natin na ipapahayag ang ating pagkatao at paniniwala. Mga halimbawa ng pagpapahayag, pagsasalita sa harap ng klase, pagsulat ng liham o sanaysay, pagpost sa social media, pag-arte sa dula. May 4 na anyo ang pagpapahayag. Una ay paglalahad, pangalawa, paglalarawan, pangatlo, pagsasalaysay, at pang-4 ay pangangatwiran. Dumako tayo sa unang anyo ng pagpapahayag, ang paglalahad. Ang paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na ang pangunahing layunin ay magpaliwanag, magbigay linaw, o maghatid ng impormasyon sa isang malinaw, lohikal, at obyektibong paraan. Ito ay ginagamit upang ipaliwanag ang isang konsepto, proseso, ideya, o bigay ng hindi ginagamit ang matatalinghagang salita o emosyon. Sa halip, inuuna nito ang katotohanan at kaliwanagan. Ang paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na layuning magbigay ng linaw, tuwiran, at obyektibong impormasyon tungkol sa isang paksa. Hindi ito ginagamitan ng matalinghaga o emosyonal na wika, kundi nagtuturo o nagpapaliwanag ng ideya, proseso o konsepto sa lohikal at madaling unawaing paraan. Ginagamit ito upang linawin ang kaalaman at gabayan ang pag-iisip ng mambabasa o tagapakinig. Dumako naman tayo sa bahagi ng paglalahad. Ang simula, gitna, at wakas. Una ay ang simula. Ang panimula ang nagsisilbing pambungad ng paglalahad. Sa bahaging ito,
ipinapakilala ang paksa upang pukawin ang interes ng mambabasa o tagapakinig. Dito rin madalas inilalahad ang pangunahing ideya ng teksto. Ang panimula ay ang pambungad sa isang paglalahad na layuning ipakilala ang paksa at pukawin ang interes ng mambabasa o tagapakinig. Dito maikli ngunit malinaw na inilalahad ang pangunahing ideya at binibigyan ng direksyon ang buong teksto. Ang pangalawa naman ay ang gitna. Ang katawan o gitna ang pinakalaman ng paglalahad. Dito inilalagay ang mga detalye, paliwanag, halimbawa at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa. Kailangang maayos ang daloy ng mga ideya upang madaling maunawaan. Ang katawan ang pinakalaman ng paglalahad kung saan inilalahad ang mga detalye, paliwanag, halimbawa at datos tungkol sa paksa. Dapat lohikal at organisado ang pagkakasunod-sunod ng ideya upang madaling maunawaan ng mambabasa. Dito mas pinapalalim ang pag-unawa ng paksa. Ang pangatlo naman ay ang wakas. Ang wakas ay nagsisilbing pagtatapos ng paglalahad. Sa bahaging ito, maaaring buuin ang nilalaman, magbigay ng huling opinyon, mungkahi o hamon ng mag-iiwan ng epekto sa mambabasa. Ang wakas ay ang pagtatapos ng paglalahad kung saan binubuo ang mga pangunahing punto, nagbibigay ng opinyon, mungkahi o hamon sa mambabasa. Layunin nitong iwanan ng epekto ang mambabasa at hikayatin silang mag-isip o kumilos hinggil sa paksa. Sa kabuuan, ang maayos na panimula, malinaw na katawan at makabuluhang wakas ang bumubuo sa isang epektibong paglalahad. Katangian ng paglalahad. Ang una ay ang objektibo, nakabatay sa katotohanan at hindi opinyon. Ang pagiging objektibo ay nangangahulugang ang paglalahad ay nakabatay sa katotohanan at konkretong datos, hindi sa sariling opinyon o damdamin ng manunulat. Layunin nito na maging patas, makatotohanan at walang kinikilingan ang impormasyon. Kapag objektibo ang paglalahad, mas madali itong pagkatiwalaan ng mambabasa. Halimbawa, sa halip na sabihing sa tingin ko ay masama ang polusyon, mas objektibo kong sasabihin, ayon sa pag-aaral ng DENR, ang polusyon ay sa hangin ay nagdudulot ng sakit sa baga. Ang pangalawa naman ay malinaw, madaling maunawaan ng mambabasa o tagapakinig. Ang paglalahad ay dapat madaling maunawaan ng mambabasa o tagapakinig. Ginagamit dito ang payak, tiyak, at direktang mga salita upang naiparating ang impormasyon ng walang kalituhan. Mahalaga ang kalinawan upang hindi magkaroon ng maling interpretasyon sa paksa. Halimbawa, kung ipinaliliwanag ang proseso ng pagboto, kailangang simple at tuwiran ang wika upang maunawaan ng lahat ng botante. Ang pangatlo ay ang direkta, walang paligoy-ligoy, diretsong pagpapaliwanag. Ang paglalahad ay walang paligoy-ligoy, ibig sabihin, diretsong itinuturo o inilalahad ang punto o detalye o ideya. Hindi ito gumagamit ng matalinghaga o malalalim na pananalita na maaaring makalito sa mambabasa. Mas pinapahalagan dito ang tuwid at malinaw na paliwanag. Halimbawa, sa halip na gumamit ng kwento o talinghaga, idinedirekta agad ang impormasyon gaya ng ang dengue ay dulot ng kagat ng lamok. Ang sunod ay maayos at organisasyon, may simula, gitna, at wakas. Ang isang epektibong paglalahad ay may malinaw na estruktura, may simula, may gitna, at may wakas.
Ang pagkakaroon ng maayos na pagkakaayos ng bahagi ay tumutulong upang madaling sundan at maunawaan ang nilalaman ng teksto. Halimbawa, sa pagsulat tungkol sa climate change, dapat maayos na daloy. Una ay ang pagpapakilala sa paksa. Sunod ang sunod ang pagliwanag at datos. At panghuli ang buod o mungkahi. May lohikal na pagkakasunod-sunod ang ideya o hakbang. Ang mga ideya sa paglalahad ay dapat sunod-sunod ayon sa lohikal o wastong ayos. Hindi dapat magkakalat o halo-halo ang mga impormasyon. Maaaring gamitin ang chronological order ayon sa pagkakasunod-sunod ng oras, sequential na hakbang o batay sa kahalagahan. Halimbawa, kapag naglalahad ng prosesor ng paggawa ng proyekto, kailangang sundin ang tamang hakbang mula sa una hanggang sa huli upang hindi malito ang mga mambabasa. Ngayon, dumako naman tayo sa paglalarawan. Ano nga bang paglalarawan? Ang paglalarawan ay isang anyo ng pagpapahayag ng may layuning ipakilala at ipakita sa isipan ng mambabasa at tagapakinig ang anyo, katangian, kalagayan, damdamin o karanasan ng isang tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o ideya. Ginagamit ito ng masining at matalinhagang mga salita upang makalikha ng larawang diwa sa isipan ng nakikinig o nagbabasa. Ang paglalarawan ay isang paraan ng pagpapahayag na layuning ipakita sa isipan ng mambabasa o tagapakinig ang anyo, damdamin o karanasan ng isang tao, bagay, hayop o pangyayari. Gumagamit ito ng masining na wika at detalyeng pandama upang makabuo ng larawang diwa na parang nakikita o nararamdaman mismo ng mambabasa. Sa madaling salita, ang paglalarawan ay pagbibigay buhay sa salita upang pukawin ang emosyon at damdamin ng mambabasa. Narito ang mga katangian ng epektibong paglalarawan. Una, ang masining at konkretong detalye. Dapat ay tiyak at malinaw ang paglalarawan, hindi malabo o pangkalahatan. Ginagamit ang konkretong imahe upang maging mas buhay at kapanipaniwala ang inilalarawan. Pangalawa, paggamit ng pandama. Ginagamit ang 5 pandama: paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at pandama upang makaramdam ng mambabasa ang inilalarawan parang naroroon siya mismo sa tagpo. Pangatlo, pagkakasunod-sunod. Ang mga detalye ay dapat maaaring ayon sa hugis, lokasyon o daloy ng karanasan. Nakatutulong ito upang madaling masundan ng mambabasa ang paglalarawan. Pang-apat ay pagpili ng tamang salita. Mahusay ang paggamit ng pang-uri at mga tayutay tulad ng pagtutulad, pagwawangis, at personifikasyon upang gawing mas... Dumako naman tayo sa uri ng paglalarawan. Una, konkreto na paglalarawan. Ang konkretong paglalarawan ay isang tuwiran, payak at tiyak na paglalarawan. Layunin nito na ipakita ang malinaw at aktwal na anyo ng inilalarawan batay sa itsura, laki, kulay, hugis, amoy, lasa, at tunog. Ang konkretong
paglalarawan ay isang tuwiran at tiyak ng paglalarawan gamit ang pisikal na detalye tulad ng kulay, hugis, amoy, at tunog, upang malinaw na maipakita sa isipan ng mambabasa ang itsura ng inilalarawan. Pangalawa ay ang masining na paglalarawan. Ang masining na paglalarawan ay isang malikhain at matalinghagang paraan ng paglalarawan. Layunin nitong pukawin ang imahinasyon at damdamin ng mambabasa sa pamamagitan ng tayutay, talinghaga, at malikhaing wika. Ang masining na paglalarawan ay isang malikhain at matalinghagang paraan ng pagsasalaysay na layunin pukawin ang damdamin at imahinasyon ng mambabasa gamit ang tayutay, talinghaga, at masining na wika. Pumunta naman tayo sa paraan ng paglalarawan. Una, paglalarawan ayon sa pandama. Ginagamit nito ang 5 pandama, ang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at pandama, upang ilarawan ang ngayon ng karanasan. Layunin nitong ipadama sa mambabasa ang bagay na inilalarawan sa paraang nararanasan nito. Pangalawa naman ay ang paglalarawan ayon sa katangian. Inilalarawan ang ugali, gawi o personalidad ng tao, hayop o bagay. Binibigyan diin ang mga katangiang natatanging katangian upang makilala o maunawaan ang likas na pagkatao o gamit ng isang bagay. Paglalarawan ayon sa lokasyon o ayos. Isinasaayos ang paglalarawan batay sa posisyon, direksyon o pagkakaayos ng mga bagay. Ginagamit ito upang maging malinaw ang pagkasunod-sunod ng mambabasa sa espesyal na ayos ng isang lugar o tanawin. Pang-apat ay ang masining na paglalarawan. Gumagamit ng tayutay, talinghaga at malikhaing wika upang pukawin ang damdamin at imahinasyon. Layunin nitong gawing mas buhay, emosyonal at makulay ang paglalarawan. Panglima naman ay ang paghahambing. Ipinapakita ang pagkakatulad o pagkakaiba ng dalawang bagay gamit ang mga salitang tulad, parang, gaya ng, at iba pa. Nakakatulong ito upang maging malinaw ang pagkakaiba o pagkakatulad sa isipan ng mambabasa. Ang panghuli naman ay ang pagsasabi ng sanhi o bunga ng katangian. Ipinapaliwanag kung bakit nagkaroon ng partikular na katangian ng isang bagay o tao at ano ang naging epekto nito. Ginagamit ito upang bigyang linaw ang pinagmulan o epekto ng isang kilos o kalagayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Justin Shalong Marie Ticoy ko, ang mag-uulat tungkol sa pagsasalaysay. Ano nga ba ang pagsasalaysay? Ang pagsasalaysay ay isang anyo ng pagpapahayag na nagkukwento ng pangyayari, karanasan, o serye ng mga kaganapan na maaaring totoo o likhang isip. Layunin nitong mag-ulat, magbahagi ng kwento, o magpabatid ng impormasyon sa maayos na pagkakasunod-sunod ng pangyayari. So, sinasabi na layunin ng pagsasalaysay na magkwento ng pangyayaring maaaring totoo o likhang isip lamang. Ito ay pagbabahagi ng karanasan, impormasyon, o mga mahalagang tagpo sa isang maayos at lohikal na pagkakasunod-sunod. Karaniwang ginagamit sa panitikan, balita, at maging sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. May mga katangian ang pagsasalaysay. Ang katangian nito ay dapat may malinaw na simula, gitna, at wakas para madaling sundan ng nakikinig o mambabasa. Gamitin ito upang maging malinaw ang daloy ng kwento. Halimbawa nito ang iyong talambuhay, at ang halimbawa naman ng di personal
o tagapakinig o di personal o katang-isip lamang ay halimbawa ay ang alamat. May elemento sa pagsasalaysay. Ang elemento sa pagsasalaysay ay mayroong tauhan, tagpuan, banghay, o daloy ng pangyayari, suliranin, kasukdulan o pinakamataas na tensyon at wakas o resolusyon o pagtatapos ng kwento. Ang mga uri ng pagsasalaysay ay kabilang dito ay ang maikling kwento, may isang tunggalian at kakintalan. Ang pangalawa ay talambuhay, buhay ng isang tao. Ang pangatlo ay alamat o mito na pinagmulan ng bagay o kultura. Ang pang-apat ay nobela, mahaba at detalyadong salaysay. Panglima ay anekdota o totoong pangyayari na nagbibigay aral o aliw. May dalawang pangunahing uri ang pagsasalaysay. Ang una ay fiction at ang pangalawa ay depiction. Sa fiction, ito ay mga salaysay na likhang isip lamang na may ng akda, maaring katang-isip ng mga tauhan, tagpuan at pangyayari. Ang halimbawa ng fiction ay alamat, maikling kwento, nobela, mito, kwentong bayan at pabula. Sa depiction naman, ito ay ang salaysay na batay sa totoong pangyayari o tunay na buhay ng mga tao. Ginagamit ito upang magulat, magbahagi ng karanasan o magtala ng kasaysayan. Halimbawa nito ay talambuhay, autobiografiya, balita o ulat, anekdota at tala ng kasaysayan. Ang pangalawa kong tatalakayin ay tungkol sa pangangatwiran. Ano nga ba ang pangangatwiran? Ang pangangatwiran ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong ipagtanggol, patunayan o pabulaan ng isang panig, opinyon o ideya gamit ang makatwirang paliwanag, ebidensya at lohikal. Layunin nitong hikayatin ang kausap o mambabasa na tanggapin ang pananaw ng nagsasalita o manunulat. Sinasabi na ang pangangatwiran raw ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan layunin nating ipagtanggol ang isang ideya o panig gamit ang ebidensya, lohikal at paliwanag. Mahalaga ito sa mga diskusyon o isyong panlipunan dahil dito lumilitaw ang kritikal na pag-iisip at kakayahang mangumbinsi. Katangian ng pangangatwiran. Sa katangian ng pangangatwiran dapat ay may malinaw na posisyon o panig, sapat na ebidensya o datos, at gumagamit ng lohikal na paliwanag. Layunin nitong manghikayat at ipaliwanag kung bakit mas tama o makatwiran ang pananaw ng isang tao. Sa elemento ng pangangatwiran, ang elemento ng pangangatwiran ay may panimula, paglalahad ng panig, pagsuporta ng panig, pagsalungat sa kabilang panig, at wakas. Sa panimula, ang panimula ay nagpapakilala ng isyong pag-uusapan. Sa paglalahad ng panig naman, ito ay ang posisyon ng manunulat o salita. Sa pagsuporta ng panig, ito ay ang mga katibayan, datos, at halimbawa. Sa pagsalungat sa kabilang panig naman, ay ito ang pagpuna sa argumento ng kaaway na panig. Sa wakas, ito ay pagbubuod o panawagan. May mga uri ng pangangatwiran. Ang mga uri ng pangangatwiran ay pabuod, pasaklaw, argumentatibong sanaysay, debate o talumpati. Sa pabuod, mula sa tiyak na halimbawa patungo sa
pangkahalatang konklusyon. Sa pasaklaw naman, mula sa pangkalatang katotohanan patungo sa tiyak na konklusyon. Sa argumentatibong sanaysay naman, nagpapahayag ng sariling opinyon na may suportang lohikal at ebidensya. Sa debate naman o talumpati, ito ay harapang pagsalungat o pagtanggol sa panig na may layunin mangumbinsi. Ang pagwawakas ay ang pagpapahayag ng mahalaga sa malinaw na pakikipag-ugnayan sa tulong ng mga anyo nito tulad ng paglalahad, paglalarawan, pagsasalaysay at pangangatwiran na ipapahayag natin ang ating ideya, damdamin at panig sa iba't ibang paraan. Ang bawat anyo ay may tiyak na layunin at mahalaga ito upang mas epektibong makipagkomunikasyon sa kapwa. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.